if we refuse to provide financial support, that's considered as economic abuse under the Anti-Violence Against Women and Children law. So, in short, pwede kang makasuhan, pwedeng makakulong. Kasi criminal case yun eh. So, yung considered as economic abuse yun. Kailangan din naman tulungan yung magulang if able ang anak at kailangan talaga ng parent. So, again, meron tayong merong proviso dan. Kung hindi naman kaya, ganun din naman sa asawa eh, di ba? Pag naghiwalay yung mag-asawa, separated in fact, tapos hindi nagpo-provide ng support yung mister sa asawa at anak niya, usually nagkakaso din yung misis, di ba, sa court. Pero one of the considerations one of the things that the court takes into consideration is the ability to pay. Dapat pinibigay yan voluntarily ng anak. At hindi yan dapat inoobliga ng magulang. Kasi kung yung magulang naman ang mag-oobliga na parang may, di ba, nang-guilt trip pa o konsensyahin pa yung anak, pangit din naman tignan yun on the part of the parent. Tinutulungan naman ng anak na malaki yung pera, pero yung anak na abuso na siya, may time na ninanakawan siya, nagiging toxic na yung relationship. Okay. Yun, masama yun on the part of the parent. Bilang magulang, kayo, mga magulang, tayo mga magulang, di ba? Yung mga parents, tinanong nyo ba yung anak nyo bago nyo sila ipanganak kung gusto nilang ipanganak sa mundong ito? Hindi naman, di ba? Pero obligasyon nyo as parents na buhayin sila, pakainin sila, bigyan sila ng food, shelter, clothing, and education as well, and all the basic necessities in life for them to fully flourish as human beings. So I have also a question, Attorney Ted, since you are an attorney, from a legal perspective, who should support who? Yung anak ba? Yung magulang ba? Sino ba dapat in a legal perspective? Tapos, is it also a bad look kung sakali milyon-milyon na yung kinikita ng anak pero hindi na sinusuportahan yung nanay niya for some certain reason? Alright, napakagandang question yan. Medyo timely, no? So, mga nangyayaring yan, nakikita natin sa social media. So, of course, meron tayong moral obligation at meron din tinatawag na legal obligation. So, under the law, kung tayo ay may sarili ng pamilya, meron tayong asawa, may anak, if we refuse to provide financial support, that's considered as economic abuse under the Anti-Violence Against Women and Children law. So, in short, pwede kang makasuhan, pwedeng makakulong. Kasi criminal case yun eh. So, yung considered as economic abuse yun. And sabi rin naman niya sa di ba, sa Bible naman, di ba, sinasabi rin naman doon na he who does not provide for his family is worse than a pagan, worse than an unbeliever. So meron obligation din sa ating family. Now, ang tanong dyan, sino ba ang primary responsibility natin? Of course, yun nga, kung meron tayong sariling pamilya, yung ating anak at asawa. Sa magulang naman, meron din sa civil code na sinasabi na kailangan din naman tulungan yung magulang if able ang anak at kailangan talaga ng parent. So again, meron tayong merong proviso dan. Kung hindi naman kaya, ganun din naman sa asawa eh, di ba? Pag naghiwalay yung mag-asawa, separated in fact, tapos hindi nagpo-provide ng support yung mister sa asawa at anak niya, usually nagkakaso din yung misis, di ba, sa court. Pero one of the considerations one of the things that the court takes into consideration is the ability to pay. So kung ba, ikaw yung tao concerned, ang kinikita lang, sinisweldo is 30,000 a month. So, tititignan ng court yun, kung magkano bang kaya niyang ibigay. Baka naman, sige, 5,000 a month lang talaga yung kaya niyang ibigay sa kanyang anak as child support. So hanggang doon lang yung sasabihin ng court, imamandate ng court. So tinitignan din yung expenses ng tao, ng person concerned. Kung magkano yung ginagastos niya sa tirahan niya, sa pagkain niya, yung living expenses niya. Tapos doon din dinidetermine kung magkano lang ang dapat i-mandate sa kanya or i-obliga sa kanya na ibigay as child support.
So, yun yung mga, again, parang financial planning lang din yan. Tinitingnan din, siyempre, yung capacity to pay. Yun. Pero kung batugan at ayaw magtrabaho, dapat magtrabaho. Diba? Iba namang issue yun, yung ayaw magtrabaho. So, kung katamaran na ang problema, ibang issue na yan. Ano pa ba? Yeah. Able to answer, meron pa akong hindi nasagot doon. Yeah. Pero at least, I forgot to answer your other question. Is it a bad look? Of course! Of course! Kung ikaw naman sobrang laki ng kinikita, million, and you don't even, kumbaga, hindi ka man lang nagbabalato sa parents mo, di ba? Na nagpaaral sa'yo, na nagpalaki sa'yo, di ba? Na nag-aruga sa'yo, na, di ba? Sila nagbigay sa'yo, they're the ones who in general, ganun, ano? Who equipped you to be who you are today, medyo, it's not a good look. It's a bad look. But again, on the other hand, dapat pinibigay yan voluntarily ng anak. At hindi yan dapat inoobliga ng magulang. Kasi kung yung magulang naman ang mag-oobliga na, na parang may, di ba, nang-guilt trip pa, o konsensyahin pa yung anak, pangit din naman tignan yun on the part of the parents. Lalo na kung yung parents naman, hindi naman naghihirap, they're living comfortably din naman, ano? Medyo pangit din on their part na obligahin yung anak nila. Now, kung yung parents naman, mahirap, let's say, hindi naman maganda, hindi masyadong comfortable ang lifestyle, yung anak, milyon-milyon ang kinikita, tapos hindi man lang nagbibigay ng support sa parents, ay masama naman yun. That's immoral din. Hindi rin magandang tignan yon. Kasi pangit nga naman tignan, parang ba't yung anak mo, yaman-yaman ng anak mo, tapos yung magulang niya nakatira sa squatters area, o kaya, di ba, hindi naghihikaw sa pera, wala man lang pambili ng gamot ng high blood, o diabetes, o maintenance ng gamot, di ba? Pangit din naman tignan yun. So again, it's a case-to-case basis. We cannot. Ang problema kasi sa atin, sa mga Pinoy, pag nababasa ko sa mga comments sa social media, nakakainis din Masyadong mapanghusga at dine-generalize nila lahat. Diba? We are so quick to judge the situation of people, or rather, we are so quick to judge people without knowing their situation. Diba? Hindi natin alam, may pinagdadaanan pala yun. May problema pala siya, kaya hindi siya makatulong kasi siya mismo may matinding problema. Pero ako nakita recently na binabash siya sa social media. Bakit siya nawala? Bakit ganito? Bakit pag nagko-concert, singer Bakit nag-iba? Ayun pala, may pinagdaanan palang matindi. Namatayan pala ng magulang. Hindi alam ng tao yun So, binabash nila, pero hindi nila alam yung nangyari pala sa buhay na kaya siya nagkaganon. So, again, let us not be too quick to judge without knowing all the details or the circumstances surrounding that person. Diba? So, yun. Yeah. Pero paano, let's say, an extra layer lang, and fictional tong sitwasyon na to, paano kung tinutulungan naman ng anak na malaki yung pera, pero yung anak, na abuso na siya, may time na ninanakawan siya, nagiging toxic na yung relationship? Okay. Yun, masama yun on the part of the parent. In fact, meron niya akong hindi to fictional. Hindi fictional. At hindi naman to celebrity, kaya hindi niyo malaman kung sino. Meron akong alam, personally, within my circle, na yung nanay mismo, siniswindle niya yung mga sarili niyang anak. Lupit, di ba? So, merong ganon na swindler, yung binibiktima, yung sariling mga anak. Ang tindi nun. So, siyempre, kung meron mga siraulong anak, may mga siraulong magulang din. Diba? Ganun talaga ang mundo. Merong mabait, merong masama. Diba? There's always good and evil people So, again, case-to-case basis talaga siya. So, kung based on what you describe, kung nang-aabuso na yung magulang, nang-lakas maka-kill trip, diba? Nakakala mo, may patago siya sa anak niya, siya naman ang mali doon. Siya naman ang immoral doon sa ganung sitwasyon. Kasi, again, children should give to their parents voluntarily out of love. Diba? Not out of guilt, but out of love.
sabihin na natin masamang pakinggan, sasabihin na naman yung iba, baka i-bash naman ako dito. Ba't ganyan? Okay. Bilang magulang, kayo, mga magulang, tayo mga magulang, di ba? Yung mga parents, tinanong nyo ba yung anak nyo bago nyo sila ipanganak kung gusto nilang ipanganak sa mundong ito? Hindi naman, di ba? Pero obligasyon nyo as parents na buhayin sila, pakainin sila, bigyan sila ng food, shelter, clothing, and education as well, and all the basic necessities in life for them to fully flourish as human beings. Kasi yung problema sa Pinoy, maraming mga sa kultura, sa kultura natin, di ba, may mga ibang magulang, lalo na doon sa mga medyo hindi, sabihin na natin, yun na yun, alam mo na yun, humihirit pa ng, anak lang kita, tandaan mo, anak lang kita, ako nagpalamon sa'yo, ako nagpaaral sa'yo, utang na loob mong buhay mo sa akin. Di ba? May ganung parents eh. Di ba? But again, come on. Did any of us ask to be born in this world? None. Choice ng magulang yan. At of course, si God lang, ultimately, it's God's will. But the point that I'm trying to say here is that as parents, wag niyong gagamitin o sasabihin sa anak niyo yun na utang na loob mong buhay mo sa akin, na, 'di ba? Toxic 'yan eh. Kasi none of us asked to be born in this world. Hindi natin utang na loob sa magulang natin na pinanganak nila tayo. Kasi hindi naman nila tayo tinanong. Now, yung nangyayari sa US na merong mga anak doon na kinakasuhan yung magulang kasi this is true may sa news check, Google nyo mamaya. Di ba meron sa US na kinasuhan yung magulang for damages kasi pinanganak siya without asking his permission. Come on, that's so stupid naman, di ba? How would that even be possible? Natatanungin yung consent niya kung gusto siyang ipanganak, di ba? Come on. Wag tayong ganon. So maraming, again, when we go to social media, ang dami nating makikita, mababasa, mapapanood na out of this world na ginagawa, sinasabi ng mga tao na parang hindi na yata masyadong nakakapag-isip. So yun. Again, magalit na ang magalit, but that is the truth. I'm a very frank person, no. So that's the way it. Yeah. Thank you for your insights, Attorney Terence. Siyempre, our goal here in Stock Smarts is for education and awareness. And again, hindi ibig sabihin lahat ng sinabi namin dito ay gospel truth. It's something that you need to validate. It's something you need to research and kung align sa values mo. Yung maganda doon, at least you will have different perspectives. Kaya when we get people here, iba-iba sila ng view at times sa finances. So yun yung importante, kung ano yung mas bagay sa'yo. So our heart is, yes, we use our finances as a tool to be a blessing, whether magulang ka or anak. It's good that there is generosity. And dagdag ko na lang as extra layer, kung sakali nagkakaproblema yung pamilya, hopefully that there will be understanding and forgiveness. And may grace naman si God sa pinagdadaanan.